and good morning po sa bawat isa. Let me share this verse po from Matthew 6:19 to 21. Sabi po doon, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirahang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naninirahang insekto at kalawang, at walang makakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. So, gusto ko lang po i-share yung nireveal sa akin ng Lord sa verse na to. So, nireveal po sa akin ng Lord sa verse na to is, meron po dalawang klase ng believer na Christian. Una po is yung mga tipong yung kami. Ito po yung mga Christian na tatanim po sila ng mga kayamanan nila sa makamundong bagay like halimbawa po yung Christian na yun, kapag po living na, sasabihin po niya sa Lord, Lord, saka na, kasi pang date ko to, Lord, saka na, kasi panggala ko to eh, Lord, saka na, kasi pang Shopee ko to. And yung pangalawa po, na nireveal sa akin ng Lord na uri ng Biblia po is yung mga bukas yung palad po. Ito po yung mga Christian na talagang ipaglalaban yung gawain na pong ng Lord na to dito. And hindi po hahad lang yung mga bagay na nakakapagpigil po sa isang Christian na magbigay like yung mga bagay na halimbawa po sa school fees, tapos po yung mga pagkain natin. Kasi iniisip ng Christian na to si Lord is magpo-provide sa buhay niya. So, ayun po, gusto ko lang po i-highlight yung sa verse na po to, verse 21 po, sabi po doon, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. So, tanongin mo po sa sarili mo, sino ka po doon sa dalawang yun? Ikaw po ba yung tikom na kamay na giver, or ikaw po yung bukas yung palad mo po sa pagbibigay sa Lord? And isa pa po, gusto ko lang din po i-share na tayo po, pag nagbibigay po tayo, yung motive po natin is dapat po talagang mapapurihan si Lord and out of love po. Kasi po, yung iba po mga Christian, minsan po mindset po nila, minsan leader ko, nakatingin, kailangan magbigay ako. Yung mga katabi ko, nakikita ako, so dapat magbigay ako. Wag po natin i-mindset yun. Ang i-mindset po natin is, nakatingin si Lord. And si Lord, kaya ako to ginagawa para kay Lord. So, ayun po, gawin po natin ito out of love, hindi po para sa mga katabi natin, hindi para sa leader natin. So, ayun po, kung handa na po ang bawat isa na magbigay, inaanyayahan ko po ang bawat isa na pumikit at manalangin. Yes, so God, Lord, hallelujah, Jesus, Panginoon, maraming salamat nga po, O Lord, sa panibagong araw nga po, O Lord, na ibinigay niyo nga po sa amin, Lord, panibagong oras nga po, O Lord, na kami magbabalik nga po, O Lord, ng mga bigay nga po namin sa iyo, Lord. Patuloy nga po, Lord, na pinapanalangin namin, O Lord, na talagang bukal po sa puso yung mga ibibigay namin, Lord, maliit man po o malaki nga po, Lord, ay talagang out of love nga po yung pagbibigay namin, hindi po dahil nakatingin, Lord, yung mga katabi namin, but Lord, tinitingnan na po namin po yung pagbibigay namin dahil po mahal ka po namin, Lord. Kaya nga po, O Lord, pinapanalangin nga po namin, Lord, yung pagbibigay nga po, O Lord, ng bawat isa, na talagang andun po yung sincere nga po, O Lord, na pagbibigay nga po, and out of love nga po, O Lord, dahil nga po, Lord, gusto nga po namin, O Lord, na papurihan ka nga po, O Lord, at pasalamatan nga po, Lord, sa mga blessings nga po na tatanggap namin, Lord. Patuloy nga rin po namin na pinapanalangin, Lord, na talagang hindi po kami magdadaw na magbigay sa iyo dahil alam po namin, Lord, na ikaw po ang great provider nga po, Lord, sa buhay namin, Lord. Kaya nga po, Lord, ikaw po ang siyang magpanig, Lord, 100-folds ng mga blessings nga po, O Lord, sa mga anak mo nga po, Lord, na talagang nagbibigay nga po ng buong puso nga po sa iyo, Lord. Kayo lamang po, Lord, sa inyo lang po namin ibinibigay ang pinakamataas sa papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus.